Ang mga Hapones ay pagod ng negosasyon sa Estados Unidos. Nais nilang ipagpatuloy ang kanilang pagpapalawak sa loob ng Asya. Ang mga negosasyon upang malutas ang kanilang mga pagkakaiba ay hindi na maayos. Sa halip na magbigay sa mga hinihiling ng US, ang Hapon ay nagpasya na maglunsad ng sorpresa na pag-atake laban sa Estados Unidos, sa pagtatangkang sirain ang kapangyarihan ng hukbong dagat ng Estados Unidos, kahit bago pa ibinigay ang opisyal na pahayag ng digmaan. Alam nila na ang kanilang plano ay lubhang mapanganib. Ang posibilidad ng tagumpay ay nakasalalay sa kumpletong sorpresa. Noong Nobyembre 26, 1941, ang puwersang pag-atake ng Hapon, pinangunahan ni Vice Admiral Choi Chinagumo, ay umalis sa Etorofo Island, sa Kuriles matatagpuan sa hilagang silangan ng Japan at nagsimula sa kanyang paglalakbay na 3,000 milya sa kabuuan ng Karagatang Pasipiko. Ang pag-sneak ng 6 na sasakyang panghimpapawid, 9 na destroyers, 2 barko, 2 mabigat na cruiser, 1 light cruiser, at 3 submarino, sa buong dagat Pasipiko ay hindi isang madaling gawain. Nag-aalala na maaari silang makita sa pamamagitan ng isa pang barko. Ang puwersang pag-atake ng mga Hapones ay patuloy na nagzigzag at nag-iwas sa mga pangunahing linya ng pagpapadala. Matapos ang 1 linggo at kalahati sa dagat, ang lansangan sa pag-atake ay ligtas na patungo sa patutunguhan nito, mga 230 milya, sa hilaga ng Hawaiian Island of Oahu. Noong umaga ng Disyembre 7, 1941, nagsimula ang pag-atake ng Hapon sa Pearl Harbor. Noong alas 6 ng umaga, nagsimula ang paglulunsad ng mga sasakyang panghimpapawid ng Japan sa kanilang mga eroplano. Sa kabuuan, ang 183 sasakyang panghimpapawid ng Hapon, ay kinuha sa hangin bilang bahagi ng unang alon ng pag-atake sa Pearl Harbor. Sa alas 7:15 ng umaga, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng Japan, ay naglunsad ng 167 karagdagang eroplano na lumahok sa pangalawang alon ng pag-atake sa Pearl Harbor. Ang unang alon ng mga eroplano ng Hapon, ay dumating sa US Naval Station sa Pearl Harbor, matatagpuan sa timog bahagi ng Hawaiian Island of Oahu, noong alas 7:55 ng umaga, sa Disyembre 7, 1941. Bago pa bumagsak ang unang bomba sa Pearl Harbor, si Commander Mitsuo Fukuhida, pinuno ng pag-atake sa himpapawid, ay nagsabi, "Tora tora tora. Tigre tigre tigre." Isang nakakode na mensahe, na nagsasabi sa buong Hapon, hukbong dagat na sila ay nahuli sa mga Amerikano, ganap na sa pamamagitan ng sorpresa. Pagkatapos ay nagsimula ang mga pagsabog. Ang malakas na boom, haligi ng usok, at mababang eroplano ng kaaway, ay nagulat ng marami sa pagkaunawa na ito ay hindi pagsasanay. Ang Pearl Harbor ay talagang sinalakay. Sa kabila ng sorpresa, marami ang kumilos ng mabilis. Sa loob ng 5 minuto ng simula ng pag-atake, maraming mga gunner ang nakarating sa kanilang mga baril, na antay sa sakyang panghimpapawid, at sinisikap na mabaril ang mga eroplano ng Hapon. Si Admiral Husband Kimmel, na namamahala sa Pearl Harbor, ay nagpadala ng isang mabilis na pagpapadala, sa lahat ng nasa Navy ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Dahil ang pag-atake ng Hapon ay isang sorpresang kabuuan, marami sa mga unang torpedoes, at mga bomba ay bumaba. Billy Frog! He's dead! He's dead! Sa mga mapagtiwala na mga barko, na tumama sa kanilang mga target. Ang pinsala na ginawa ay malubha.
Bagaman ang mga tripulante na nakasakay sa bawat barko ay nagtrabaho ng masigla, upang mapanatili ang kanilang barko. Halos kalahating oras matapos ang barkong Nevada, ay napinsala ng isang torpedo, ang barkong Nevada, ay nakuha at iniwan ang pwesto sa Battleship Row, upang magtungo sa pasukan ng daungan. Ang gumagalaw na barko, ay gumawa ng isang kaakit-akit na target sa mga Hapon, na naging sanhi ng sapat na pinsala sa barkong Nevada, na pilitan itong maglanding sa beach. Ang barkong Arizona, ay napinsala ng ilang beses, sa pamamagitan ng mga bomba. Ang isa sa mga bomba na ito, na naisip na nakahit sa forward magazine, ay nagdulot ng napakalaking pagsabog, na mabilis na lumubog sa barko.